at series na Teenage Mutant Ninja Turtles nung 90s. Sino po ba ang paborito ninyo? Kina Leonardo, Donatello, Rafael, at Michelangelo. Ako medyo lumaki ako sa mga cartoons niyan. Sino? Shredder. Si Shredder, yung boss, di ba? Ay, kalaban! Oh my gosh! Kung paborito niyo po si Michelangelo, sigurado pong may excite kayo dahil ngayong umaga, makakasama natin siya. As in, yung gumanap bilang Michelangelo sa mga pelikulang Teenage Mutant Ninja Turtles 3 noong 1992 at TV series na Ninja Turtles The Next Mutation noong 1998. Isa rin po siyang former light and heavyweight American and Canadian champion na nanalo lang naman ng higit 50 championships sa iba't ibang competition sa martial arts at ngayon po ay retired na but still with a 5th degree black belt in karate, certified instructor at datu in arnis. Makakadataran na at makipagkadamustahan tayo with Mr. Shishir Inokala. Proud Pinoy po yan! Kumusta Hello kayo? po. Kumusta? Kawabanga everybody! Turtle power! Turtle power! Kamusta po kayo, Mr. Shishir? Okay, very good, very good. Salamat sa pag-imbita dito sa inyong programa. Andito ako ngayon sa Bristol, Virginia. At binibisita ko yung mga kaibigan ko, ang ate ko. Papunta ako nga ng Toronto next week. At ginagawa namin ang ating pelikula, Pintor, TV series. Okay. At saka itong Man Behind the Shell. Man This is my Behind the new movie. Shell. So, yung pong mga Yes, karanasan ninyo, playing Michelangelo as one of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ginawa nyo na pong comic book. Tama po ba? At ito po ang Maraming pinopromote nagtatanong. ninyo ngayon. Oo. Opo, yeah. Maraming nagtatanong, bakit na ako naging Michelangelo? Sabi ko, mabuti pa, magsulat ako para hindi na ako parating magsasalita. Babasahin na lang yung comic book ko. Ngayon, yung producer ko sa Canada also wants to make it a movie. So sabi ko, Wow. even better. Even better. Oo nga po, pero Yeah. kailangan kwentuhan nyo naman kami ng konti, Mr. Shishir. Of course, we want to read also the comic book, pero nakarating na po ba sa Pilipinas yung Man Behind the Shell na yan? Hindi pa. Hindi pa. Medyo suspense tayo dahil siyempre ako'y galing sa Pilipinas. Gusto ko talagang mag-promote dyan tungkol sa pagiging Michelangelo at para magkaroon tayo ng it's not easy to become Michelangelo or to become a turtle. For sure. Dahil kahit na isang katerba na po ang inyong qualifications, you're a black belt, 5th degree black belter in karate, napakadami yun na pong napanalunan na competitions in martial arts, at datu pa kayo in arnis. It's difficult to play a character inside a mascot's costume. Yung pagiging mascot nga po, mahirap na eh. Tapos yung magtatumbling-tumbling ka pa as a Ninja Turtle, I'm sure 10 times 10 po ang hirap. Kwentuhan nyo muna kami. Hindi lang yun. Opo, sige po, go ahead. Kayo po muna. Nagsimula kasi ako. Actually, sa Pilipinas ako nagsimula. Akong action picture ako kina Ray Malonzo, kina Ramon Zamora. So nung pumunta ako sa Vancouver in the 80s, nagbabalisong na ako. Meron akong balisong na libro at saka meron akong video. Okay. Sa Vancouver, maraming mga pelikula na mga naghahanap ng mga action. So, nagi akong choreographer. Tapos, nagi akong stuntman. Kung you still remember yung MacGyver show. Oh, yes. 21 Jump
Jump Street. 21 Jump Street? Ako rin, nag-double din ako kay Jessica Alba. Wow! Sexy po pala kayo, pag nakita sir. niyo nag-a-action siya. Sino po yung kasama nyo ganon. kanina? Parang Siyempre, si Bertrand. Hindi, sino po yung kasama nyo kanina may bigote? Kami ni Ernie Reyes Jr., I double him sa kanyang mga TV series, sa MacGyver show also. Doon kami nagkita. And then, of course, nung Ninja Turtle na, siya yung unang naging turtle. Okay. Donatello siya. Okay. Ngayon, ang unang mga turtle ay mga Hong Kong stuntman. Okay. They don't believe na magkakaroon ng North American capable, dahil mabigat yung suot mo, about 15 pounds. 15 pounds po yung costume. So, 15 pounds, yes. And you have a shell and you have this big head. If you can see my head here. Patingin nga, sir. Sir Shishir, pwede po ba makita yung... Ayan yung official costume nyo before. Oo nga. Yeah, actually, ito yung ginagamit ko sa mga Comic-Con. Yung tunay, nakatago na dahil medyo, na siya, very hindi siya pwedeng valuable na mainitang yun masyado. talaga. Opo. Yeah. So, Pero ito nga yung istorya ko, dahil akala ko, mahusay na ako. Nagkakarate ako, nag-champion na ako. correct. Nag-double na ako sa mga pelikula. Pero ang napakahirap dahil magkaroon ng opportunity to even have a chance to audition for a big movie such as Ninja Turtle series. Nung tinawagan nga ako, hindi ako naniniwala na merong Turtle audition. Sa ginawa ko, yung may libro ako, may competition ako, saka meron na akong mga experience sa TV and movie. Sabi nung kaibigan ko, nagkaroon ng audition sa LA. Nagkaroon ng audition sa New York, sa Toronto, sa Vancouver. Ako yung pinakahuli. Ikaw yung pinakahuling nag-audition. Pinakahuli na hindi ako naniniwala na, Makukuha may mo. audition. At saka they're even calling me, to audition. Yes. Ala ko, binobola ako ng kaibigan ko. So, needless to say, sir, So, nakuha niyo po yung I actually role. failed the first audition dahil sa hindi ako naniniwala. Ano po, what was it like playing Michelangelo? I'm sure you were also a Teenage Mutant Ninja Turtles fan yourself. So, ano po yung feeling? Overwhelming siya. Overwhelming. Talagang kung ano ba I'm blessed. Talagang Yes. kung ano ba binigay sa akin ng may kapal to dahil ngayon naging turtle na ako, marami akong advocacy na ginagawa at saka siyempre marami tayong natutulungan. It really Gusto gave you a kong stepping bumalik sa stone, Pilipinas. sir, to promote. Ano po bang pinopromote nyo at the moment? Alam kong Itong very Arnis, active yeah. kayo in promoting Arnis, which is a... Arnis to the Olympic. I call it Arnis to the Olympic. Yes. So sa ngayon, nagbibigay po ba kayo ng mga seminars about it? How is the world embracing Yes. Arnis? Aba, napakaganda dahil na siya, kung ano ba, mabilis ang takbo niya. Ang problema, naiiwan tayo sa Pilipinas. Ganun. Kaya gusto kong bumalik sa Pilipinas at para ma-promote dyan dahil talagang napaka-effective niya. Almost all culture accept Arnis Philippines in combat, in martial art, in the movies.
Yes. Kailangan lang, mas marami tayong mga Pilipinong magtuturo. Sa ngayon, mas marami pa ang mga puting nagtuturo kaysa sa mga Pilipino. Hala. Oh, we need you back here, sir. At paano niyo po pinortray si Michelangelo? Binigyan niyo po ba siya ng mga Filipino mannerisms or did you even employ arnis as part of his fighting repertoire? Ay, totoo din. Sabi ko sa kanila, ang tunay na nunchuck ay galing sa arnis. Kaya paikot-ikot to, di ba? Parang nunchuck. Pinil nila pero ginamit pa rin yung tsako, hindi yung arnis. Okay. Pero ano po yung masasabi ninyong pinaka-unforgettable experience ninyo shooting the movie and playing Michelangelo? Akala ko kasi, dahil very excited ako, kayang-kaya ko. Sabi nung director, take 1. Kaya pa ba? Sure. Take 2. Naka-take 10. Halos nahimatay na ako dun sa init. Napaka-init talaga nung suit. So you can never take things for granted. Yeah. You have to always listen to your mind, to your body, to your heart, and respect your own energy. Yes. At buti naman po at pinapalaganap ninyo yung fact that a Filipino played Michelangelo once upon a time. Kasi napaka-unsung po. You guys are unsung heroes. The stuntmen, the fight choreographers, people behind the masks, di ba? Kaya nga sabi ko, the man behind the shell. Not too many people talk about yung hirap nung ginagawa. Parating si Michelangelo, parating yung kung ano ba, mga karakter, mga hook. Pero yung mga taong gumagalaw doon, sila talaga ang naghihirap, kanya at sa katotohanan, naging Michelangelo ko dahil sa second turtle, si Michelangelo nabalian ang paa. Okay. Kaya naghanap sila ng bagong Michelangelo. Mabuti na lang, ako hindi ako nabalian ever since na ako naging turtle. But it led to so many, it opened so many doors for you, hindi po ba, sir? Hanggang ngayon po nagtatrabaho pa kayo sa Hollywood? Marami po pa po ba kayong mga projects? Sa ngayon, sa kabutihan, I can choose my project already. Nax! So, sa Pilipinas, I am looking at tourism. Arnis tourism. Very so good sa Bicol, nagtatayo ako ng parang mga bahay-bahay sa beach. And then yung mga estudyante ko, I will invite them from worldwide to have conference in the Philippines. So sir, that is one of my project, of course. Napakaganda po nung nung inyong desire to make arnis known all over the world. Pero tama ka po, dapat po tangkilikin din po natin ang sariling atin. Minsan nauuna pa natin tangkilikin yung hindi atin. Pero sir, balita ko bukod po sa martial arts matinding golfer ka na rin daw. Kayo panay din po ba ang totoo yan. Kasi akala ng mga golfer, pagka mahusay kang arnis master ka, pwede ka rin sa golf. Sa katotohanan, talagang hindi ako marunong mag-golf. Pero I was taken how golf is so similar sa martial art. Paano po? Baka hinahataw niyo po yung kalaban niyo ng golf club. Wag po. No, technique. Ang golf is technique. So that's para siyang tai chi or para siyang moving meditation. Kailangan magkaroon ka ng focus at saka magkaroon ng technique. Kailangan magkaroon ka ng patience. Balita ko nga po, meron daw po kayong nakatrabaho or nakalaro na renowned golf instructor. Ito pong si David Ledbetter Golf Academy. Na siya nagturo kay Nick Faldo ng swing niya kung bakit siya ay nanalo ng 6 majors. Yeah. Sino po nanalo sa inyong Ledbetter is dalawa? like
Ako ano lang ako, medyo parang golfer lang ako. Okay. Ang tawag ko ay mind-body golf. I teach how to play and enjoy the game. Mhm. Yeah. So, sir, So, you know, yes, looking back at through my discipline of Arnis, Yes. I was able to apply it into golf. galing. Kaya sir, looking back na lang po, gaano po kayo ka-grateful na you landed that very popular role of Michelangelo in your life? Kaya nga hindi na ako nakaalis sa Michelangelo at Ninja Turtle. Alam mo, magse-70 na ako. Yes po. 30 years ago yan, hanggang ngayon, Ninja Turtle pa rin ako. Yes. Kaya ngayon, pumunta ako ng Pilipinas, sabi ko, hindi, ako'y magiging pawi ka na. Tama, para sariling Hindi na atin. Sariling atin. Dapat. Pero naging ano po siya, no? Naging platform para ma-promote nyo Yes. po ang napakarami pang ibang bagay na... Ito nga ang, itong masasabi ko, never take things for granted. You know, I actually missed the first audition. Pero salamat at binigyan ako ng second chance. So I always say, always be ready. Be always 100%. Paggising natin sa umaga, kailangan na tayo, ensayado na, yung mind natin, focus, at saka inspired ang heart natin. And be grateful for everything that happens to us. Napakaganda po ng iniwan yung mensaheng yan. Sir Shishir, meron po ba kaming kailangan, baka meron po kayong imbitasyon na nais i-extend sa ating mga kada dito sa Pinas? Oh yes. Ito nga, ang inaano ko ay magkaroon tayo. I developed sports arnis. Sa Canada, naging na siyang registered amateur athletic approved as a sport. Yes. So gusto kong dalhin sa Pilipinas na yung sports ng arnis, kasi hindi lang naman palo-palo ang arnis ang nakita ko, pwede tayong mag-stretching, pwede tayong mag-cardio. Yes po. Kaya nga nakapag-golf na rin ako. Kasi kahit anong hawakan mo, pag nag-a-arnis ka, pwede yung parang extension ng hand. So you can play badminton, you can play basketball, pwede kang magsayaw. Pero yung sariling ate na arnis, tangkilikin natin. Tama. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng marka sa buong mundo. Tama. Kung sa Taekwondo, Korea, Japan, Karate, Kung Fu sa arnis naman sa Pilipinas. Tama. Kaya kailangan po natin ng Pilipinas ang mga kampanyang ginagawa nyo worldwide. Yeah. At sana po makabalik naman kayo dito para naman masiyahan ang mga martial arts fans dito sa Pinas. Pagkatapos ng pelikula ko, gusto kong i-promote dyan. At gusto ko talagang magkaroon ng parang push sa Pilipinas na yung mga coaches pumunta dito sa abroad at yung mga bisita natin pumunta ng Pilipinas para magkaroon tayo ng cultural exchange. May isang request lang po kami, Sir Shishir. Yes. Dalhin niyo po si Michelangelo dito po sa studio. Nang ma-meet po namin siya ng Mikey, face. are we going home? Yeah! Maraming salamat po, Sir Shishir in Ocala. We are so proud at amazed po sa lahat po ng mga na-achieve ninyo. At dahil sa inyo, nabibigyan po na magandang pangalan ang Filipino martial arts nating arnis at Yes. buong Pilipinas. Maraming salamat Yes. po sa pakikipagkadamustahan sa amin dito sa Kada Umaga. Magandang gabi Thank po you po. dyan Thank you. sa Virginia. At God bless you po. Kawabanga, everybody! Total power! Kawabanga indeed. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and
and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!